Kaya ang panawagan ng taong bayan, bumaba ka na bago ka kalat ka rin ng taong bayan, palabas sa Malacanang. At sa pagsisimula ng ating panawagang Black Friday protest, mag-ingay muna tayo mga kababayan, magbusina para palayasin ang magnanakaw sa Malacanang, ang kriminal na mastermind na walang iba kundi si Marcos Jr. Natin ang boses ng isang retiradong general na ngayon po ay hindi na pumapayag na mananatili ang magnanakaw na gobyerno, pinakamagnanakaw sa kasaysayan ng Pilipinas. Pakinggan natin si General Daus, retired general mula po sa sektor ng security services. General Daus, please. Magandang hapon po mga kababayan ko, kapwa ko Pilipino. Nagsalita na po si Saldico. Kababayan ko si BBM na Ilocanohan ko. Pero kinukutya ko siya noon pa dahil sa kanyang mga gawain na hindi ka nais-nais. Tama ang sabi noon ni Tatay Digong na spoiled brat. Ang sabi ni Ko, kung ano ang sabi ni Presidente, what the President wants, he gets. Kaya yan ang mga ugali ng spoiled brat. Kunwari, kung ano-ano, naghuhugas kamay, nag-ano pa siya ng ICI para mag-imbestiga. Ang daming nililihis. Ano ang sabi ni Ko? We will protect you. Don't get out of the Philippines. Sabi niya. Yung pala, ginagawa siyang sangkalan. Ngayon, nung ipapile na ang kaso labang kay Ko, ayan na, nagsalita na siya. Ang Malacanang ngayon, tahimik. Walang sinasabi tungkol sa reveal ni Saldico. Partial pa lang daw yun. Yung reveal niya. I-part to pa raw. Biruin nyo, 100 billion. Dami niyong pinatay. Dahil sa baha. Dapat nga, mag-resign ka na. Dahil galit na galit ang tao. Ngayon, mas lalo silang nagalit. Ano ang masasabi nyo kay mga kaalyado ni BBM? Kayong mga, lalo to si Senator Wings Gatchalian. Ano ang sabi niya? Sa komento niya, sa revelasyon ni Saldico, sabi niya, huwag daw daanin sa video-video. Kailangan humarap ng personal. Pinagtatanggol pa niya ang ano. Harapin nyo. Dahil sigurado ako na hindi na yan aatras. Sinimulan na niya. Dahil ipapakulong na siya. Ang dami pala hinahanap, yung pala siya rin ang ano, ang mastermind. Kaya dapat na sumama po kayo sa protesta na labanan natin ang korupsyon. Paano natin malalabanan? Kill the crooks. What I mean kill, parang kill the light. Stop the corruption. You resign, BBM. Magandang hapon po. Salamat, General. Ito, lahat ng mga kritiko ni Bongbong Marcos ay sabi niya mga stabilizers daw
sabi naman ni BP Inday, hindi ito mga stabilizer sila dahil ito po'y nagpapahayag lang ng kanilang mga hinaing at hinanakit sa Pangulo ng Bansa na walang ginagawa kundi magkamali na magkamali na magkamali. Ang ating pong ekonomiya bumagsak na. Wala na talagang magawa. Ewan ko lang kung yung budget sa 2026 magkaroon pa yan ng pera para gagamitin sa gobyerno. Lubog na ang bayan natin. Wala nang pera. Kahit mga negosyante, tingnan mo, sumasama si Ramon Ang, namamayat na si Ramon Ang sa problemang dala-dala ng kanyang kinakampihan na presidente. Wala na talaga. Ito, maraming nagsashopping dito sa loob pero walang namimili. Bakit? Walang pera. Saan bang pera ng tao bayan? Ninakaw nila, tinago nila sa bahay, sa kondo, sa mga residensya nila ng mga magnanakaw. Hindi nag-circulate ang pera ng bayan. Kaya nga, walang trabaho, walang negosyo, wala lahat dahil tinago. Ang iba nilabas na ng mga magnanakaw ang pera na ninakaw nila. So saan ang perang gagamitin natin lahat? Wala na dahil ninakaw, tinago. The money did not circulate dahil tinago nila. So, ano ngayon ang gawin ng gobyerno? Wala silang magagawa dahil ang pera ay nandun na sa mga magnanakaw, hindi na nag-circulate dito sa ating ekonomiya ang pera ng tao dahil tinago na ng mga buhaya. Sila lang ang nakikinabang sa kanilang kinawat na pera. Saan? Ano ang mangyari sa bansa natin? Siyempre babagsak ito. Wala nang ang tiwala ang mga ibang mga negosyante dito dahil ayaw na nila kay Bongbong Marcos. Tingnan nyo sa APEC Summit, tingnan nyo sa ASEAN Summit, in-stop siya ng mga leader para siyang may herpes na para siyang may sakit pa na iniiwasan ng mga leader presidente sa ibang bansa. Hindi niya yon nakuha na iniiwasan siya dahil ayaw na mahawa sa kanyang pagkamagnanakaw na tao. Yung tatay niya, sa Guinness World Book Record, nagiging number 1 magnanakaw. So, yung anak, pati pa rin, sumobra pa ang pagkamagnanakaw. So, ito po ang mga katotohanan at kadahilanan ng pagsasakripisyon natin dahil gusto natin na mawala siya bilang Pangulo dahil wala na talagang naniwala sa kanya. Kasi nabubulgar at nabubulgar ang kanyang mga ginagawa. Sabi niya, pamulitika lang itong mga ginagawa ninyo. Hindi pamulitika. Dahil kung sabihin mo, Bongbong Marcos, na ito po'y pamulitika, wala ka na sa 2028 dahil 6 years term ka lang. Ang aming tinatawag na accountability sa iyo, Bongbong Marcos, bilang presidente ng bansa. You are liable sa mga ginagawa mong pagnanakaw sa pera na tinatago na ang pera na yan ay nakapabagsak sa ating ekonomiya dahil wala nang perang nag-circulate sa ating ekonomiya. Balik-balikan ko, wala nang perang umiikot sa bansa para magamit ng tao dahil tinago ng mga magnanakaw sa bahay nila, sa kondo nila. Ang iba, nilabas na sa ibang bansa. Ang tawag niyan, capital flight. So wala na tayong magamit pang negosyo, pang sahod ng tao. Ayun lahat. Kasi wala nang nag-circulate na pera. Kaya nga, kawawa ang taong bayan. Bongbong Marcos! Enough! Tama na! Sobra na! Umalis ka na! Ibigay mo sa isang taong kwalipikado sa trabaho ang trabaho mo dahil hindi ka marunong magtrabaho. Bongbong Marcos, marunong ka lang magnakaw pero hindi ka marunong magtrabaho. Puro ka lang nakaw, nakaw here, nakaw there, nakaw everywhere hanggang ang bansa
ay nalulustay mo na sa kanakawan na ginagawa nyo ng mga tao mo. This is not politics, and we are not stabilizer. We made you accountable sa mga ginagawa mong pagnanakaw. Katulad ka ng Chief Executive Officer ng isang kumpanya na nalugi ang kumpanya dahil ninakaw mo ang pera. So kung nalugi mo ang kumpanya, nalugi mo ang Pilipinas, dapat magbitiw ka. Dapat alisin ka dahil hindi ka marunong mag-manage sa resources ng ating bansa. Yon ang katotohanan. Hindi ito politika, kundi pananagutan mo, Bongbong Marcos, ang iyong ginawa sa bansa. You are liable, you are responsible sa mga ginagawa mo. Kaya dapat mag-resign ka na upang ibigay sa isang kwalipikado na hahalili sa inyo. At the Constitution said, in case hindi na marulong ang presidente sa trabaho niya dahil baliw, adik, bangag, kailangan palitan ka ng iyong vice-presidente according to the Constitution of the Republic of the Philippines. Si Saldico at itinuro niya na ang mastermind si Marcos Jr. Tingnan niyo po sa media, mahigit na 12 million views ang video ni Saldico na nagpapahayag na ang pagnanakaw ang malawak na pandarambong ipinag-utos ni Marcos Jr. Sabi ni Saldico bago siya patayin ay ituturo na niya ang mastermind at walang ibang mastermind na itinuro kundi si Marcos Jr. At ito ay isang act of redemption on the part of Saldico. Tinamaan po siya ng konsensya niya sapagkat makikita na ang layunin talaga ay hindi lamang patakasin si Saldico, kundi siya mismo ay gawan po ng masama. According kay Saldico, lumantad siya dahil ipa-assassinate po siya. Papatayin po siya. Babarilin siya. Sabi niya, alam na niya na papatayin siya, kaya sa araw na ito, isiniwalat na at ibinulgar ni Saldico na ang punong kriminal na nagpapatupad ng malawakang pandarambong at pagnanakaw sa kaban ng bayan, walang iba kundi si Marcos Jr. Si Saldico at sila Romualdez ang tawag sa kanila, mga conspirators. Pinakamalala na gobyerno ngayon, ito kay Marcos Jr. Walang ibang nagnanakaw sa gobyerno, kundi ang presidente mismo ang nangunguna upang ang mga magnanakaw at buhaya at mga kurakot na politiko will have their happy days in government. At ito ngayon kinumpirma ni Saldico na all along ang gimmick ni Marcos na mag-inosente-inosentihan, mag-arti-artihan at magdrama na kunwa-kunwari nagpapaimbestiga ang kulukoy, siya pala ang mastermind. At dahil dyan, pakikinggan natin ang boses ng isa sa ating mga kasama ngayon sapagkat ito po ay hanggang hindi bumababa si Marcos, walang uuwi mula sa EDSA na pagtitipon na ito. Ang ating mga kapatiran na Iglesia na Cristo, 1 milyon ang kikilos simula na sa November 16, 17, and 18 according to the reports that we have received. At dito sa EDSA, open to all ang gustong manindigan na tapusin na ang kabulukan at pagkamagnanakaw ng gobyerno ni Marcos. Open kayong pumunta sa EDSA, mapayapang pagtitipon, sama-samang pagkilos upang papanagutin ang pinakapunong salaring kriminal na mastermind at pasimuno ng 1 trilyon mahigit pesos na pagnanakaw itinuro na ni Saldico. Ngayong araw, mahigit na 12 million views ang video na ito. Hindi ito AI. Ito ay authentic at ito ay binibitbit ng malalaking media outlet. At sinabi ni Saldico na siya ay papatayin na kung kaya ito ay parang ay tinatawag ito na anti-mortem statement na ni Saldico. Tama ba, General?
Kasi kung patay na, post-mortem yon. Kung bago ka mamatay, anti-mortem statement ang tawag nun. Kaya ito ay parang anti-mortem statement or anti-mortem confession ni Saldico na siya ay papatayin na, kaya itinuro na niya ang mastermind si Marcos kung bakit nalulunod sa baha, nalulunod sa korupsyon ang buong bansa na mamatay ang kababayan natin. Mahigit na 200 ang patay sa baha sa Cebu. Ang putang inang flood control na 26 billion sa Cebu. Ang pasimuno pala ng pagnanakaw, ang putang inang presidente ito. Yan po ang totoo na itinuro ni Saldico ngayong araw na ito. At sino ang hindi may skandalo sa ganyang kalagayan na you are elected to be the president to lead and protect the people and lead the country ng tama at matuwid. Ikaw pala ang pinakapasimunong tarantadong kriminal na nagpapalaganap ng pagnanakaw. Ngayong araw na ito, nagsimula po kami upang iparating sa mga mamayang Pilipino na si Congressman Saldico ay nagsalita na. Yes. Ipinahiwatig niya na ang katotohanan, sinabi niya na po kung sino nag-uutos, sinabi niya na po kung ganong kalaki, super duper 100 billion ang dapat nakawin sa gobyerno. Ano ang mga nangyari po na kalamidad na pinakita ng Panginoon sa atin? Super baha! Maraming taong namatay sa iba't ibang lugar. Super! Ang kasinungalingan niya, sinasabi niya na padaanin muna natin ang bagyo. Bakit? Patay na yung mga Pilipino bago niya tulungan. Nagbigay ng tulong. 5,000, 10,000. Saan makakarating po ba yung 5,000, 10,000? Makakabili po ba ng hollow blocks, simento, buhangin, yero? Hindi po, wala pong mararating yan. Kaya, nandito po tayo nananawagan sa mga mamamayang Pilipino, lalo na sa mga mahihirap, na ngayon ay super hirap na po. At sila naman, ang mga buhaya, super na mga buhaya, na ngayon, ang sarap ng mga kinakain, nasa ibang bansa. Nasa na po ngayon si Secretary Bunuan? Nakatakas na. Oh. Paano po nakaalis yan? Kung sinasabi po ni Pangulong BBM na meron ng makukulong. Number 1 na makukulong. Secretary Bunuan, bakit wala siya rito? Nakatakas na. Ibig sabihin, pinatakas na. Yun ang katotohanan. Tayo, mga nagsasabi ng katotohanan, inakasuhan. Yung mismong super na magnanakaw, hindi raw makasuhan kasi wala raw ebidensya. Naniniwala po ba kayo dyan? Hindi. Dahil super sinungaling si Pangulong BBM. Yan ang pinakita ng Panginoon sa atin. Nagsimula po siya ng kasinungalingan ng 5.5 sa flood control. Ano ginawa ng Diyos? Ilang pangalawang araw, bumagyo, bumaha. Ngayon, lahat po ng bagyong dumarating, super! Tama po ba? Oo. Bakit po pinapakita ng Panginoon yung pinaparamdam ng Diyos sa Kanya? Pinagbigyan na kita, inupo na kita. Dapat pinakita mo na ang mga Marcos ay hindi magnanakaw. Pero ano ang ginawa mo? Ginawa na ng tatay mo at ngayon ginagawa mo pa rin. Kaya yan ang magpapatunay, Diyos na rin ang nagpakita na ang mga pamilyang Marcos talaga. Simula sa tatay hanggang sa anak, dadanasin yan hanggang sa apo. Yan po ang katotohanan, kaya tinatawag po natin ng super. Lahat po ng super nandito na. Lahat. Dinanas na po natin ang 20 pesos na bigas. Nasa na po ngayon? Budol! Nakalimutan na. Puro budol ang nangyari sa atin. Binudol na tayo sa simula. 3 taon na. Ngayon, nasa budol. Kaya, gumising na po tayo ang mamamayang Pilipino. Especially sa mga mahihirap. Nasa na po ang mga farm to market road. Ang lalaki. Sobrang lalaki. Bilyon-milyon ng mga project. Sabi nga po ni Ka Eric sa Quezon City, isang village, magkano ang kondong na binigay? Village po yun ha, pero flood control, ilang milyon? 80 milyon? 80 milyon? Ang puta na.
nasa Metro Manila tayo, pero ang flood control, bilyon. Sa Ilocos, bilyon. Wala nang milyon. Panahon po ni Pangulong Duterte, puro milyon lang pinag-uusapan. Ngayon po, super duper ang utang natin, trilyon. Bilyon ang pinag-uusapan. Trilyon na inuutang natin. Ngayon, nasa na tayo ngayon? Kinikilala pa ba tayo sa ibang bansa? Hindi. Kinikilala tayo. Pangatlo, sa pinakamagnanakaw na bansa sa buong mundo, sa Asia. Oh, di ba super pa rin? Yan ba ang nagsasabi ng katotohanan? Yan ba ang nagsasabing makadiyos? Yan ba ang nagsasabing makamamamayang Pilipino? Yan ba ang nagsasabi na makamahirap? Eh hindi nga makalapis ang mga mahihirap eh, hindi mo nga malapitan. Oh, yan ba ang nagsasabi natin na sa ang karapatan ng bawat Pilipino, ipakita po natin November 16, 17, 18, magsama-sama po tayo at ipakita po natin sa mundo na meron pang natitirang prinsipyo ang mga Pilipino, meron pang natitirang dignidad. Hindi katulad ng mga taong gobyerno, puro pagnanakaw. Super magnanakaw. Isang retiradong general na magpapahayag ng kanyang saloobin in behalf of the retirees. Si General Daos po ay nanggaling sa serbisyo ng pansiguridad. For almost 40 years ang kanyang serbisyo. Magsasalita po siya, pero bago niyan ay mag-ingay tayo upang magsimula ang hudyat na ang panawagan ng taong bayan ngayon ay Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Go! Mag-ingay po tayo! Sabagay, go! Panawagan ng sambayanang Pilipino, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! At ang ating awitin para kay Marcos ay Marcos, Marcos magnanakaw! Marcos, Marcos magnanakaw! Marcos, Marcos magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Sabi ni Saldico, ang isa lang na inutos pa lang sa kanya, partial pa lang, 100 billion pesos ang kinulimbat at dinurobo ni Marcos. Direct order from the President. Wow! Paimbestiga ka pa. Ikaw pala ang mastermind. Ikaw pala ang tinatawag na bantay sa lakay. Kasi sabi ni Saldico, bago siya mamatay at alam niyang papatayin siya, ay binalikan niya ang kanyang konsyensya. At ang sabi niya, bago man ako nila mapatay, ay isisiwalat ko ang katotohanan na ang punong salaring kriminal na nag-aaktong mastermind pero mapagkunwaring nag-aarte-arte at nagdrama-drama na inosente, walang iba kundi si Marcos Jr. Kaya, ang sagot ng taong bayan dyan, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! At para maintindihan din natin ang saloobin ng mga retiradong nagserbisyo sa ating bansa at pati ang kanilang mga pensyon at buwis na inialay sa gobyerno ay ninanakaw pa. Walang hindi magagalit sa korupsyon. Corruption is an enemy of every Filipino. Pero higit na nakakagalit ito kung ang pasimuno ng korupsyon
ay mismo ang presidenteng sana ay tagapagtanggol ng interes ng kababayan nating at buong mamamayang Pilipino. Subalit ngayon ay bulgar na si Marcos Jr. ang mastermind sa mga nakawan at malawakang pandarambong. At ito ay hindi na mababawi sapagkat ito na ang iginuhit ng katotohanan na ang mga sapantaha at mga iniisip ng mamamayan all along ay totoo. Kaya pakinggan natin si General Daos at pagkatapos mo niya, babalik muli si Tatay Ben Ranque. Pero November 16, 17 and 18, Occupy EDSA upang lumayas na ang anak ng diktador na magnanakaw at pasimuno ng pangungurakot sa kaban ng bayan. General Daos, ang iyong salubin in behalf of the retirees. Magandang gabi sa inyo mga kababayan, kapwa ko Pilipino. Alam nyo po, galing pa ako ng Region 1. Kailocanohan ko si Apo Presidente BBM Marcos. Marami sa akin ay galit na kababayan ko kung bakit daw ako kinakalaban ko si BBM. Hindi ko siya kinakalaban. Pero against ako sa kanyang mga patakaran, lalo sa pagnanakaw. Yung revelasyon ni Saldico kanina, kulang na pumunta ko ng Region 1 para umattend talaga ng Black Friday rally protest dito. Pero wala pa yan revelasyon ni Ko. Nung makita ko sa social media at sa mainstream media na una, ang pagkalam ko ay artificial intelligence. Kaya nagtanong-tanong ako sa aking mga kasamahan. May mga kasamahan po ako na nagtanong ako mismo sa DILG doon sa mga kasamahan ko dati. Sabi nila, hindi sir, mukhang legit. Yes. Mismo kasi sa Facebook din, sa Facebook mismo, sa account ni Saldico. Yes, lumabas. Na lumabas. Pati yung mga listing ng mga projects na yung pala, kaya pala medyo parating iniiwas, ang issue parating iniiba. Tama sa aking suspetsa, sa aking damdamin na ang tawag ko hindi mastermind Grandmaster. Wow, Grandmaster Grandmaster. The Grandmaster of Plunder. Grandmaster si Ferdinand Marcos Jr. Yan po ay hindi salungat sa revelation ni Saldico. Sabi niya sa kanyang video, bago man lang ako mamatay, dahil alam ko, ipapapatay na ako, papabaril daw ako. Siyempre, meron din siyang intelligence information. Yung akala niya, we will take care of you, don't go out of the Philippines. Talagang sinadya pala, napalabasin siya. Yung pala, ngayong nalaman niyang ididemanda na siya, at saka ipapapatay siya, nagsalita na siya. Tama. Tinuro niya ang kanyang mga kasabwat, si BBM Secretary Pangandaman, si Adrian. dating Speaker Romualdez, tsaka si Bersamin, yung anak niya, na nakatalaga sa Office of the Executive Secretary, si BBM. 100 billion pesos ang pinapaset aside niya na ibondohan. At
ng para sa appropriation na ang program. Yung pala, yan, maraming, yan, isa yan sa flood control projects na pinaglalaanan na pagkukuhanan nila ng yung pala, kaya maraming ghost projects. Yan ang naging sanhi, pinarusahan tayo, pati tayo nadadamay, pinaparusahan ng Panginoon, ni-reveal ng Panginoon mismo ang kabututan nitong mga darambong na politiko, itong mga congressman, senador, ito pa, ngayon, si Senator Gatchalian, nagbigay siya ng komento sa video ni Saldico. Sabi niya, huwag daanin sa video. Kailangan humarap daw siya ng personal sa Senate Blue Ribbon Committee. Sa nangyari, wala akong tiwala na sa Senate Blue Ribbon Committee na headed by Senator Lacson. Kaya para panay din ang iwas na matunton kung sino ang pinaka-Grand Master. Sino ang Grand Master? Si Marcos! Marcos! Yan ang katotohanan na nilabas ni Saldico. Kaya, samahan nyo kami. Ngayon, at saka sa November 16, 17, 18, na rally ng INC. Hindi lang para sa INC po yan. Bukas po yan sa lahat ng sekta ng reliyon, maging GIN o Katoliko, sama-sama po na ituligsa natin ang korupsyon na ginawa nitong gobyernong to. Kami, yung grupo namin, na ang namin ay BBM Resign. BBM Resign. Yan po ang panawagan ng grupong ito. Dahil walang mangyayari, hindi mapapalitan ang gobyerno kung hindi papalitan ang presidente. Correct. Palitan ang presidente. Dahil sinabi na ni Saldico na siya ang pinaka-mastermind of all the thieves syndicated na ginawa nila sa pagdarambong ng pera ng bayan. Pera natin. Salamat po. Ingat kayo. Kaya dapat, alam ko, meron kayong damdamin sa isipan, alam nyo ang tama at mali. Doon tayo sa tama. Ano ang tama? Palayasin si Marcos. Palayasin. Pag-resignin. Pag-resignin. Yan lang po ang hiling ko. Hiling namin na grupong to. BBM Resign! BBM Resign! Maraming salamat at magandang gabi. Ayun.